tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Sige po. Now settle yourself. Magandang hapon po, magandang umaga pala. First service pa lang pala, no? Welcome sa ating first service. Welcome sa ating mga VIP, sa ating mga guests. Sige po, makakahanap na po kayo. Meron pa dito sa harapan. Dito kayo sa harap, po. Sige, move forward. Gusto ko, pwede ba i-request yung mga may edad na dito po kayo? Mga senior citizen, dito kayo. Supposed to be dito ang mga primary, pero sige, dito muna. Sige po, dyan na. Yung mga may anak, yung mga sige, dyan kayo. Yan. Sige. Kung ikaw ay senior citizen, may privilege ka na nasa harap ka. Pwede rin kung maputi ang buhok mo, pwede na rin. Sige po, sige. Lipat kayo dito sa harap. And I would like to request yung mga nasa labas na pumasok na. Amen? Pwede, pati yung mga natin, nasa registrar, mga registration. Settle yourself. Sige po. I-prepare nyo po yung last seat sa mga medyo, late. Okay na? Yung mga young people natin, the praise and worship team, nandyan ba? Kailangan walang lalabas na praise and worship team, ha? Diyan lang kayo, settle yourself. Yan. We need to receive the Word of God. We need to be ministered by the Word of God. Amen? Last week po ay narinig po natin yung God kind of faith. This time, I would like to share to you the mountain-moving faith. Sabihin mo sa katabi mo, mountain-moving faith. Alam ko po, sa atin, marami po tayong mga mountain sa buhay. Tama? There are a lot of big dreams that we have. Kaya wag kang ma-discourage na mangarap ng malaki. Sabihin mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Kasi sa Diyos walang imposible. Actually, God is encouraging us to dream big. Pag malaki, sa Diyos yan. Pag maliit, ikaw lang yan, no? And sometimes, frustrate pa po tayo, pero pag imposible yan, mahirap yan, malaki yan, sa Diyos yan. Amen. Hallelujah. That's why we are going to talk about the mountain-moving faith. Sabihin nyo nga, faith. Ang faith po parang SIM card. Lahat naman siguro tayo dito may cellphone. Nilalagyan ng SIM card ang cellphone, tama? Kasi kahit may cellphone ka, maganda cellphone mo, kahit iPhone pa yan, mamahalin pa yan, pag walang SIM card, useless. Di mo magagamit ang cellphone. No? So, ang SIM card mahalaga. At kailangan, ang SIM card din, kahit na-i-insert mo yan, di mo rin magagamit. Alam nyo ba na ang SIM card, kahit i-insert nyo sa cellphone nyo, hindi nyo pa rin yan magagamit. Kailangan yan i-activate. Amen? So, by inserting or typing a code, dapat yan para ma-activate yung SIM card, para magamit yung cellphone. And minsan may mga instruction to follow para po ma-activate ang SIM card. So same din po sa atin, meron pong pangako ang Diyos. May mga promises si Lord, a lot of promises in the Bible. Pero kailangan po yan, yung faith natin, binibuild up ng Word of God. Kasi kailangan ma-activate po yung faith natin. Sabihin nyo, activate. Tama. Meron nga pong isang kwento na
may sakit siya sa, ano ba yung almoranas? Almoranas ba yon? Yung nagpa-consult sa doktor. Tapos niresetahan siya ng doktor. Tapos nakalagay doon yung instruction. Bumili naman siya ng gamot. Tapos, after a week, andun yung instruction sa may reseta. Di ba nandun naman, 3 times a day. Take it 3 times a day. Kaya lang, nung after a week, bumalik. Sabi niya, Dok, di naman ako gumaling dun sa gamot na binigay mo. Sabi niya ganon. At ang masama pa nito, nadagdagan yung sakit ko. Sumakit yung tiyan ko. Sabi niya doon sa doktor. Sabi niya, bakit? Ano bang ginawa mo? Sabi niya, bakit? Sinunod ko naman. Sabi mo 3 times a day iinumin. Sabi ng doktor, bakit mo ininom? Dapat ipinahid mo. Ayan, minsan po pagka nagkamali tayo ng pag-follow ng instruction, no? Instead na tayo gumaling, lumalala. Kaya it's very important to follow the instruction. Wala masyadong tumawa, no? Hindi talaga ako magaling mag-joke eh. Oo. So anyway, kailangan po sa reseta, di ba, pina-follow yung instruction. Andun yung gamot eh, pero pag mali yung pag-follow natin ng instruction, hindi rin tayo gagaling. So, same din po, no? Yung Word of God, ina-apply yan. Ina-activate. And we need first to seek the Lord. Sabihin nyo nga, seek the Lord. Kasi as we seek the Lord, God will give us the instruction. And when God give us the instruction, we need to follow it. Kaya nga pagka hinanap natin si Lord, nagtanong tayo kay Lord, sasagot naman talaga siya. Kaya lang, pag nagbigay ng instruction si Lord, kailangan by faith, sabihin mo nga, by faith, susundin natin yan. Amen? So let us talk about faith this morning, the mountain-moving faith. Let's read from Mark chapter 11, verses 22 to 24. Let's read. Sabi po dyan, have faith in God. Sabi mo sa katabi mo, have faith in God. It is necessary, it is essential, it is a requirement. Kailangan tayo maniwala, manampalataya sa Diyos. Truly, I tell you that if anyone says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, has no doubt in his heart, but believes that it will happen, it will be done in him, or it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe. Say, believe. Ano man ang hingin mo, sa iyong panalangin, maniwala ka that you have received it and it will be yours. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong presensya sa umagang ito. Patuloy mong pagpalain ang aming mga puso. Magkaroon po kami ng pangunawa at matanggap po namin, Panginoon, sa aming buhay ang iyong salita upang ang salita na ito ay maging buhay, Panginoon, sa amin. Maranasan po namin at ayon sa iyong salita, Panginoon, ang mga pangako na ibinigay mo, Panginoong Diyos, ay mararanasan po namin. Yung mga nanghihingi po ng kagalingan, mararanasan nila ang kagalingan, ang nanghihingi ng kalayaan ay lalaya, nanghihingi, Panginoon, ng himala ay mararanasan din po nila ang himala. According, Panginoon, sa pananampalataya na ibibuild up mo sa amin o ibibigay mo sa amin. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. At sabi din po sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please God, to walk with God. Ibig sabihin, kailangan lumakad tayo ng may pananampalataya, pagtitiwala, pag-uubaya, pagpapaubaya sa Diyos. Ibigay natin sa Panginoon. I-surrender natin sa Lord at maniwala tayo that He will gonna work out in behalf of us. Ang Diyos po, laging may sagot yan sa ating mga panalangin. It's a yes, it's a no, and wait. Pero si Lord laging sumasagot.
Naipaliwanag ko na pag yes yan, naka-align yan sa kalooban ng Diyos, it is the best. That is God's plan for you. Pero kapag sinabing no, ibig sabihin God has a better plan for you. Amen? May mas magandang ibibigay sa iyo si Lord. At yung pangatlo ay wait. Ibig sabihin, ibibigay naman, pero hindi pa ngayon. Kasi hinahanda ka pa niya, as He gives the request, kailangan handa ka para ma-manage mo ng tama. Amen? No, kaya huwag ka magtatampo kung nadidelay pa. Kasi piniprepare ka pa niyan. Amen. So without faith, it is impossible to please Him, for whoever comes to God must, ang sabi, believe that God exists and that He rewards those who earnestly and diligently seek Him. Amen. And Hebrews 11 verse 1, faith assures us of things we expect. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, ang pananampalataya na meron tayo, yan yung nag-expect tayo with expectation in the future that it will happen. And it convinces us of the existence of things that we cannot see. Hindi pa man nakikita, nag-expect ka, alam mo dadating. Amen. No? Ang faith, nakikita mo na yan. Hindi mo pa lang nahahawakan. Hindi mo pa nga lang nahahawakan. Hindi pa na sense ng iyong 5 senses. Pero ang faith, nakita na niya. Hello? Kaya yung mga nagpe-pray ng anak, no? Pag may faith ka, nahawakan mo na yan. Nahawakan ng iyong pananampalataya. Hello? Ay, yung mga nagpe-pray ng bahay, no? Nakita mo na yan. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, yung kotse, nakita mo na yan. Yung 12 disciple, nakita mo na yan. Amen. And God, sabi dyan, God accepted our ancestors because of their faith. Si Lord talaga napiplease siya sa mga naniniwala, sa may pananampalataya. And number 3, verse 3, faith convinces us that God created the world through His Word. This means that what can be seen was made by something that could not be seen. Anong ibig sabihin? No? Kahit ang mundong ito ay kinreate ng Lord sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya lahat po ng ating hinihingi ay manggagaling sa salita ng Diyos. Manggagaling po sa sinabi niya. Ang pagre-relay po tayo sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid o idineclare ng doktor. Hello, hindi ko naman sinabing wag natin paniwalaan ng doktor. Minsan kasi may mga declaration, di ba? Sila naman, nakabase sila, nagda-diagnose sila according do sa result ng laboratories or x-ray. So yun lang din naman ang sasabihin nila. Pero, ang ating pananampalataya ay hindi nakadepende dun sa kanilang sasabihin. Halimbawa, sinabi, 6 months ka na lang, mabubuhay. But yung faith mo, hindi mo iti-take yung 6 months. Kasi sino makakapagsabi na 6 months ka na lang? Sino makakapagsabi kung gaano kakatagal mabubuhay? Wala. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya ang iti-take natin yung salita niya. Hello, kaya kung may mga negative na declaration sa'yo, sinabi ng sino man na nasa paligid mo, na hindi maganda ang declaration sa'yo o may mga curses, huwag kang maniniwala doon. I-cancel mo yan. Lagi mong babalikan ang sinabi ng Diyos. Amen. Dahil ang sinasabi ng Diyos, laging sa ikabubuti natin. Amen. God has a plan for us. Sabi niya, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tignan niyo, ang ganda ng plano sa atin ng Diyos. Ang demonyo, sabi sa John 10:10, He come to steal, to kill, and destroy. Basta pangit na plano, sa Diyos yan. Ay, sa demonyo yan. Ulitin ko. Ang mga pangit na plano, sa demonyo yan. Amen? Kaya kahit na sinasabi ng utak mo, naku, hindi na yata ako magtatagal. Mahihirapan yata ako. Di na yata ako makakagraduate. Di na kayata kami aasenso. Hindi na yata maboborn again ang tatay ko, ang nanay ko. Kahit dinidikta ng isip mo yan, huwag kang maniwala. Kasi may pangako ang Diyos. Sino ba ang sovereign?
Sino ba ang in control? Di ba ang Diyos? Sino ba ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang Diyos. Kaya ang paniniwalaan natin ay kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? That's why faith is foundational. Sabihin mo, foundational. Yan ay kumbaga sa bahay, pundasyon yan. Kapag may pananampalataya ka sa Diyos, yung pundasyon mo, matibay. Kahit anong mangyari, kahit anong mambagyo ang dumating, sa financial man yan, sa relationship man yan. Hello, kahit sa physical, sa health, ang pundasyon natin ng Diyos. Hello, dito sa atin marami nang gumaling eh. Nakakatuwa po mag-asawa na taga Kogyo, si Nanay Sila at si Tatay Recto. Imagine nyo gumaling. Di ba? Diniklarahan lang ng salita ng Diyos. Isang panalangin na may declaration. Amen. Bakit? Kasi yung declaration na yan, nakapundasyon yan sa kung sino ang Diyos. Hallelujah. Minsan nga, Tatay Recto, parang gusto nang bumigay eh. Sabi niya, kung ano, di ba? Pero hindi. Lahat kami naniniwala, gagaling siya. Magiging maayos. Sabi ko, grabe, ang tindi ni Lord. Yun ngang, hindi, papatotoo ko lang. Kasi nakita ko for God's glory, para lahat tayo maniwala, tagad manampalataya na may himala at walang imposible sa Diyos. Amen? Yung findings, ang daming bakterya sa katawan eh. Hindi rin makita talaga kung basta nanghihina, nandudupay-pay, hindi na makalakad. Tapos napakarami daw bakterya. Pero pinanalangin ng mga kapatiran, diniklarahan ng salita ng Diyos galing sa Psalms. Sa Psalms yun. At may mga dumadalaw na nananalangin. Nag-second opinion, nagpatingin ulit sa doktor. Ang sakit na lang, ang nakita na lang ay acidic ba? Tama ba yun? Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Dinakwento ni Chester eh. Acidic na lang, imagine nyo, yung dating napakaraming bakterya, ngayon, yung pala ulcer or acidic na lang. Hello? Si Lord naman may make-up sa body natin eh. Amen. Kaya nga pwede niyang gawing parang baby yung internal organs mo kung gugustuhin niya, kung mananampalataya ka. Amen. Pati ang dami pong sa Biblia na nagsabi na mga baog, mga hindi magkakaanak, nagkaanak kahit matanda, si Sarah, tsaka si Abraham. Si Rachel, ganun din. Si Rebecca, ganun din. Si Ana, marami ang binuksan ng Diyos ang kanilang mga sinapupunan. Sino nagbigay ng baby? Si Lord. Kaya, alam nyo, huwag kayong maniniwala dun sa mga sabi-sabi, kahit sa sarili mo. Hello, sa Diyos ka maniwala. Hello. Faith is foundational. It is the beginning of every supernatural. Yan ang umpisa ng supernatural sa buhay mo. Ng mga miracle sa buhay mo. Hello? Kami ni Pastor Alan, nagkabahay. Hindi naman nagtatrabaho sa abroad, pero nakita ko na yun. 20 years ago na magkakabahay kami. Yun ang pananampalataya ko. Sabi ko, Lord, may pangako ka, bigyan mo kaming bahay. Desire ko yan eh. Yan ang faith ko eh. Nag-Jericho March pa ako. Kasi nag-Jericho March kasi naniniwala na may mangyayari. Tama? Noong 2012, nakita ko at nahawakan, natirahan ang bahay. Hello? 30 years ago, nangarap ako ng sasakyan. Sabi ko, Lord, ang pananampalataya ko noon, tatama ako sa raffle. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong sasakyan. Patamain mo ako sa Mercury. Raffle noon eh. Sabi ko, gusto ko ng kotse. Brand new. Pero after 30 years, doon pa lang ipinanganak yung brand new car. Pero nangyari. Amen. Hindi naman ibig sabihin God's delay is God's denial. Siyempre, kung binigyan ako noon ng teenager pa lang ako, di pa naman ako marunong mag-drive. Wala pa akong pang-maintenance. Hindi pa ako marunong mag-manage. Hindi pa rin ako handa. Malamang mawala. Actually, nagkaroon ako ng kotse bago si Ertiga. Ilang kotse yon, second hand.
come and go. But this time, itong huling binigay, pero hindi pa yan huli, may paparating. Naniniwala ko may paparating pa. Amen! Hallelujah! Kaya pag may faith ka, excited ka eh. Hello, si Lord excited din na pagpalain tayo. Si Lord excited na gumawa ng himala sa buhay mo. Gusto magpakilala ni Lord sa buhay mo. Kaya yung mga imposible tsaka mahirap sa buhay mo, sabi ni Lord, magpapakilala ako sa'yo. Amen? So, faith is God's requirement in order to please Him. Sabi nga ni Reinhard Bonnke, faith is the only currency accepted in the kingdom of heaven. Pananampalataya ang magtatap sa kapangyarihan ng langit o kaharian ng Diyos. Sabihin nyo nga, faith. Faith. As the church has often courted the wealthy and powerful, kadalasan nakatingin po tayo sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan, sa mga politicians, no? But in the kingdom of God, sino po ang dakila? Sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 5, no, poor in the eyes of the world but rich in faith. Ang totoong mayayaman ay yung may pananampalataya. Dahil tayo po nakabase ang ating mga kayamanan, hindi po sa kayamanan ng mundo, kundi sa kayamanan na nanggagaling sa Diyos. At yung kayamanan na yan ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hello? So, sabi dyan, the poor in spirit or poor in this world but rich in faith are somebodies of God. Hallelujah. Pinagmamalaki ng Diyos ang mga may pananampalataya. Ngayon magaling na po si Tatay Recto pala. Nanay Sila, tayo nga, Auntie Sila. Andiyan ba si Auntie Sila? Andyan? Asan? Tayo ka, Auntie Sila. Ayan. Si Tatay Recto. Si Auntie Sila po gumaling. Siya po ay nag-chemotherapy. No? Nag-chemotherapy siya. Wala na yung cancer cells niyan. Magaling na siya. Ngayon po ay ginagamit sa Kogyo. Katuwang po ni Kuya Chester at ni Ate Honeyvine. Si Tatay Recto, tayo po, Tatay Recto. O bumalik, dati po, payat na. Ngayon, nanumbalik na ang ganda ng katawan. Tama. Hallelujah, for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Ang daming himala. Hallelujah, nasan si Marian? Marian, ito, tayo ka. Marian, isa na lang ang ovary niyan. Ang tagal, 11 years. 11 years pong naghintay sila ni Joy. 11 ba? 14? 14 years naghintay. Talagang kala nila, di na sila magkaka-baby. Pero ngayon, ayan na. 3 na po ang anak nila. Amen. Sumusuko nga si Joy. Sabi ko, isa pa, Joy. Sabi niya, ayoko na. Tama. Kaya nga, pagka tayo po ay nagda-doubt kay Lord, sasabihin ni Lord, kala mo o gusto mo pa ba? Diba? Ikaw na lang nga ni Lord, tama na. Amen. So His purpose are rather greater than those of politicians. Yung mga promises ng mga politicians, wala yan. Mga politicians, sabi ng mga politicians, nangako na nga, gusto nyo tutuparin pa. Diba? Pero si Lord, pag nangako, tutuparin niya. Sabi niya, my word will not return void and empty, but it will accomplish the very purpose why it is being sent. And when God wrote a roll of honor, He never mentioned one king or emperor. Kung babasahin natin ang Hebrews chapter 11, babasahin po natin dyan, ang tawag dyan ay honor roll or faith of, ano ba yon? Hall of faith. Walang sinabing emperor, walang sinabing hari. Ang lahat po ng nabanggit po dyan, mga ordinaryong tao na katulad natin, na nananampalataya, and they are man and woman who believe in God. They become famous because of their faith. Sila Abraham, si Sarah, si Noah. Hello? Sino pa? Si Samson. Kung babasahin natin Hebrews 11, marereflect natin mga ordinaryong tao pero naniwala at nakaranas ng himala. Si Shadrach, Meshach, Abednego, si Daniel. Believers are God's begotten children. Ang mga mananampalataya at naniniwala ay ang mga beloved ni Lord.
The natural abilities of these men and women were not the qualities of greatness. Wala po makikitang kadakilaan sa kanila. Walang makikitang extraordinary, kaya sila pinili ng Diyos. Kaya natuwa sa kanila si Lord. They were ordinary people like us. What makes them extraordinary is their faith. Hallelujah! Kaya yung nangyari sa mga kapatid nating nagsigaling, naging extraordinary sila because of their faith. May kwento na sila. Tama? Mga pinagaling, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sasakyan. Hello, nagkaroon ng negosyo. Nagkaroon ng 12 disciples. Isa sa mga disciple ko, halika dito, dali. Si Paulo, halika. Isa extraordinary din to. Ayan, nakita, diba? Inaanak ko po sa kasal to. Ayun, talaga naman. Si Paulo Reyes, siya po ay, kwento ko lang konti Gusto mo ba ikaw na? Ako na lang. Sige. Si Paulo po, gusto niya magsundalo, na-reject, di ba? Kasi ang tatay niya po sundalo. Tapos, dahil na-reject sa pagkasundalo, 4 times nag-apply ng pagkapulis. Na-reject. Ng 4 times, na-down na to. Na-down na siya. No? Tapos, nung dumating dito during pandemic, silang mag-asawa, no? Tapos dito na po sila nag-church, no? And the Lord spoke to them. The word of God is very powerful. It transforms them. Yun na nag-build up ng faith. Tapos, in 2 weeks, gusto ko ba, okay lang ba ikwento ko? Sila po ay mag-boyfriend, mag-girlfriend ini-encourage ko ng pakasal. Abay, ayaw pa nito. Siguro kasi gusto pa muna may bahay at lupa at sasakyan. Pero sabi ko sa kanila, hindi. Magpakasal na kayo, sabi kong ganon. Kailangan maayos kayo, naka-align kayo kay Lord. In 2 weeks time, no, yung mga gusto magpakasal dyan, no, himala. 2 linggong preparation na kasal dito sa church. Ang ganda ng kasal. Amen, palakpakan natin si Lord. Wala silang hawak na pera. Alam niyo po, nung time niyo, kahit nga paano saan ba yun? Sa PSA? Wala silang pangkuha ng nung Senomar tinaniman nakasal. Walang dahawak na pero may pananampalataya. At ito po ang matindi pa, dati po kasi talaga naman tahimik tong batang to No, kahit, ngayon nagasaltan siya, say mama, say papa. Sila po ay lumakad nang may pagsunod sa Diyos, may mga journey pa. Ilang taon na ba kayong kasal ni Masay? 4 years na po. Magpa 4 years. In 4 years time, may mga din po sila, may mga testings, may mga trials, nag-business pa sila, tas nasara. And until God's redirection. Kaya nga yung God's rejection means God's redirection. Na-reject sa pagka-pulis, pero natanggap sa pagka-ahente. No? Naging real estate agent. Kaya lang, sabi ko, paano kaya makakabenta tong batang to? Sabi ko na, yun nga lang magsalita sa mentoring, hindi nagsasalita. Paano pa makakabenta tong makaka-inganyo ng mga kliyente? Pero alam nyo po, naging top last year. Top 8 po. Top 8 sa sales sa kanilang sa real estate. Magkano ang mo nun sales? Last year 45 million. 45 million ang sales niya last year. Tapos last year, binigyan na rin sila ng kotse ni Lord. Sa kanila po yung Toyota Wigo. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa'yo. Amen. For God's glory. At ito pa, yung pinakahuli po. Ngayong taon na to, nakakailang sales ka na ng condominium? 55 million po. 5 unit, 55 million. Hallelujah. Wala pang end ng taon na yan. Kaya nilibre niya kami sa Starbucks Lagot siya sa mga primary. Diba? Hallelujah. Sino ang kumikilo? Sinong gumawa nun? Extraordinary, no? Si Lord. Amen. Siya pumipili siya ng mga ordinaryo, yung mga parang walang mga patay na bata, yung parang walang magagawa, yung mga imposible, yun ang mga gusto ni Lord, dinidisplay yan. Amen. Hallelujah. At ang kaluwalhatian ay sa Panginoon. God bless you. Ngayon may disciple na rin siya. Amen. Sige, salamat, Kuya Paulo.
Hallelujah. By faith, the elders receive a good report. Kaya nga, ang paniniwalaan natin ay good report, not bad report. Kahit ano pang mangyari sa paligid, maniniwala pa rin tayo sa magandang mangyayari. Walang imposible sa Diyos. Amen. We will believe in the good report. Sabi nga ni Reinhard Bonnke, nothing else. Only good report. Dahil ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, puro mabubuti at maganda yan. Amen. Ang warning lang naman sa atin ng Panginoon, tayo tumalikod sa kasalanan, tayo ay sumunod sa Kanya. Sa Deuteronomy 28, kung tayo ay susunod sa Panginoon, tayo po ay pagpapalain niya. At kahit minsan nga, ito pa, madapa ka ikaw ay ibabangon pa din ng Diyos, wala pa ring imposible na makabalik ka. Amen. Sabi sa Romans, walang makakapagpahiwalay sa'yo sa Diyos sa Kanyang pag-ibig sa'yo. Kaya tignan niyo po, no, kahit na matagal na rin tayong, minsan lumalayo tayo sa Panginoon, pero nandito ka. Walang imposibleng maibalik ang mga tumalikod o mga nanghina. Kasi sa Diyos, walang imposible. Hello. Ang pananampalataya po ay katulad ng muscle sa ating katawan. The more you exercise a muscle, the stronger it gets. And so, it's the same with our faith. Tignan niyo yung mga muscles nyo. Diba? Oh, medyo malambot. Kulang yan sa exercise. Kaya ang pananampalataya, pagka malambot, kulang yan sa application, kulang sa exercise. Hello? Kaya yung mga pangit, mga imposibleng bagay na inaalaw ng Panginoon, i-exercise mo ang faith mo. And you will gonna receive miracles to miracles upon miracles. Amen? So, our God helps us develop our faith as we face the pressures of life. Kaya kung may mga pressures ka ngayon, sino mga yung pressures in life? Yung mga problemado ngayon. Yung mga nakakatakot na sitwasyon. Sabi nga nung isang preacher, kailangan din makaranas ka din ng fear. Kasi kung walang fear, hindi mo madedetermine or madidistinct, magkakaroon ng distinction ng faith. Pag dumating ang fear, makikita mo na kailangan mo ng faith. Amen. So sa pressure in life, doon na-develop po ang faith. Amen. At ang mga people of faith are movers. Sabi nyo nga, movers. We cannot do greater exploits without faith. Hallelujah. Kaya tayo naniniwala tayo. Ito lagi kong declaration. Gaganda po ang church natin. Kanina nga po habang nag-worship, kanina ba? Tama, sa encounter. Tinitignan ko habang nag-worship, sabi ko, eto, lalagyan ng ceiling para yung aircon malalagay. Iniisip ko na Nakikita na ng aking pananampalataya ang aircon, saan ipopwesto. Dapat medyo mababa ang ceiling para mas malamig. Tama. Tapos ipo-forward ng konti dito yung lounge para dun sa unahan ay mga sasakyan. Amen. Mayroon tayong paradahan dyan. Pag ganun na po, hello. Nothing is impossible with God. Kaya nga sabi ni Lord, mangarap tayo. Mangarap tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mangarap ka. Faith is the doorway to spiritual rewards and profits. Kaya nga mangarap ka. Kung gusto mo, mangarap ka ng negosyo. Hello? Huwag mong pigilan ang sarili mo. Huwag kang makinig doon sa mga sinasabi ng matanda. Ang taas-taas mo naman mangarap. Pag lagpak mo niyan, malakas din. Hindi, sabi ng Panginoon, mangarap ka. Magkaroon ka ng vision. Hello? Magkaroon ka ng vision para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa ministry, para sa future. Because faith realm is power realm. Unang-una, faith realm is power realm. Dahil pag tayo may pananampalataya, natatap po natin ang kapangyarihan. No, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng langit. Katulad po ng isang bleeding woman na dinudugo, 12 taon nang dinudugo. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Nilayuan na siya, sinukuan na ng mga doktor, nilayuan na ng mga kamag-anak, nag-iisa na lang, malungkot siya kasi nung panahon na pagka dinudugo ka, hindi ka pwedeng hawakan. Kaya ang babaeng ito sobrang lungkot. Kaya nakita niya po ang ating Panginoong Yesus, narinig niya na gumagawa ng himala, nagpapagaling. Sabi niya, si Jesus ang aking pag-asa.
Dadaan si Jesus, nakita niya, dumaan si Jesus, ang daming tao. Hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao kasi bawal nga, pandidirihan siya. Pero ang ginawa niya, pumunta siya sa ilalim. Nagpadulas. Shhh! Sabi niya, kailangan niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Yun pa lang, pananampalataya na yun. Diba? Declaration niya, shhh! Sakto, yung kamay niya, lumanding dun sa laylayan ng damit ni Jesus. At alam niyo pa, ang dugo ng babaeng ito ay huminto. Ang nakaka-amaze dito, sabi ni Jesus, tumigil siya. Hindi naman na alam, wala namang nakakaalam, di ba? Nung balak ng babae. Pero sabi ni Jesus, teka lang, sinong humawak ng laylayan ko? Sabi naman ng mga disciple, Lord, ang daming tao dito. Malamang, ang dami namang tao dito. Malamang nasagi ka. Sabi niya, hindi, may humawak. Kasi may lumabas na kapangyarihan. Hello? Faith realm is power realm. Ang faith, nagre-release ng power. Naramdaman ni Jesus. Tapos yung babae umamin, sabi niya, ako po, gumaling po ako dahil hinawakan ko po ang laylayan ng inyong damit. Sabi ng Panginoong Yesus, gumaling ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? Pwede kang mag-withdraw ng power kay Lord by faith. Hello? So walking in faith is walking in power. Ulitin ko, walking in faith is walking in power. Walking in supernatural. When you walk in faith, your life will be exciting. Ang mga exciting na buhay ay yung may pananampalataya. Siyempre, una-muna may testing yan, di ba? Doon sa testing na yan, diyan maa-activate ang iyong pananampalataya. At kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, your life will be exciting. At meron ka ng reference. May point of reference ka na sa buhay mo. May babalikan ka. Hello? Kaya kung may maranasan ka na naman challenge sa buhay mo, iisipin mo yung naranasan mo eh. Noon nga pinagaling ako ni Lord ngayon pa ba? Noon nga ibinigay ng Panginoon yung aking pananampalataya na magkakaroon ng bahay, ngayon pa ba? Hello, may point of reference ka na. Tanong mo sa katabi mo, may point of reference ka na ba? Kaya yung mga difficulties mo, huwag kang magrereklamo. Mag-declare ka ng iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya dumaan yan sa buhay mo kasi gusto ni Lord magkaroon ka ng faith. Dahil sa pamamagitan ng faith na yan, i-deliver ka, ililigtas ka ng Diyos. At pag naranasan mo yan, hallelujah, alam niyo po ang faith, yung alam mo yung mala, parang ano din yan eh, parang drugs. Uy, no? Maa-addict ka. Ma-addict kang maniwala kay Lord eh. Sabihin mo sa katabi mo, subukan mong manampalataya. Many times po, many times. Kahit sa pagbibigay, yung china-challenge po kami, no? Sabi ni Pastor Alan, buhay pa nun, lahat ng mga primary, magtatanim tayo sa church. Tigpa 5,000 ba yun? No? Tigpa 5,000 kada, 1,000 kada pamilya, yata. Kami 8, edi 8,000. Na stir up yung faith namin. Pero through those challenges, doon nasubukan yung aming pananampalataya. Hindi naman namin ikinahirap. Actually, doon ipinanganak yung aming sasakyan eh. No, nag-give birth ang mga himala. Seed namin yun, seed of faith yun eh. Hello? Kaya pag may mga testing, pagkakataon yan na i-exercise mo ang pananampalataya mo. At maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, faith realm is favor realm. Without faith, we cannot please God. Gusto mo man ang pabor ng Diyos, maniwala ka. Kasi sabi ng Biblia, malinaw, kapag wala kang pananampalataya, wala kang pabor. Ano ba ibig sabihin ng please? Diba? Without faith, you cannot please God. Pag nagda-doubt ka, hindi matutuwa si Lord. Pero pag naniwala ka, matutuwa si Lord, mapiplease siya, may pabor ka. Sabi sa Romans chapter 5 verse 2, through Christ we can approach God and stand in His favor. So we brag because of our confidence that we will receive glory from God. Amen.
The access to favor is faith. Para ma-access mo ang pabor ng Diyos, ibig sabihin, alam niyo po ba ang pabor ng Diyos? Kahit isarado ng tao, ang opportunity kayang buksan ng Diyos. Yung alam mo, ito, yung halimbawa, ang lakas-lakas ng ang dami-daming paninda dun sa kabila. Pero yung mga tao sa'yo pumupunta, ang tawag doon, favor. Amen? Yung alam mo, hindi ka naman mga magaling magsalita. Tahimik ka nga. Tingnan niyo si, Kuya Paulo. Alam niyo maganda story niya, istorya ko lang. At may story yung unang sales? Unang man sales mo yon? Nagpapasok na sila mag-asawa. Pagkatapos, naiwanan nila electric pan na bukas. Umuwi pa, bumalik pa sa bahay. Tama? Parang tinamad na siyang pumasok sa work niya, doon sa real estate. Pero pumasok pa rin siya. Di ibig sabihin na late ka, di ba? Kasi bumalik pa dahil pinatay yung electric fan sa bahay. Pagbalik niya, sakto, yung ahenteng nakaupo doon, na naka-assign doon, break. Sabi niya, Paulo, ikaw naman dito, kakain lang ako. Pag-upo niya, dumating yung kliyente. At yung kliyenteng yon kumuha ng unit. Saan nakakuha? Ang tawag doon ay God's favor. Amen! Inintay lang ni Lord. Ang tagal naman itong anak ko. Kung di na pumasok, di ba? Kung walang pananampalataya, hallelujah, kung nagmaktol, pero umupo. Sabi niya, ayan na, nakaupo na yung anak ko. Pinaano niya na, yung kliyente, pasok. Kaya sa kanya po pumasok yung sales. Hello? Pag may pananampalataya ka, may pabor ka. Amen. Kaya tayo po, nakadepende tayo sa pabor ng Diyos. Ang pabor ng tao may limitasyon yan. Pero ang pabor ng Diyos, habang nananampalataya ka, unlimited yan. Amen. Kaya nga sabi sa Matthew 9:29, then He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyari. Hallelujah. Faith activates our lives. It gives us access to supernatural things. It brings you beyond your natural capacity, beyond natural things. Kaya nga, pag may faith po tayo, magiging intentional tayo. Hello? No? Hindi tayo pag mawawalan ng pag-asa, pag may pananampalataya tayo, lalaban tayo sa buhay. Lalaban tayo, gagalaw tayo, kikilos tayo. We need to have a lifestyle of faith. Dahil sa araw-araw talaga ng buhay po natin, kailangan natin ng pananampalataya. Yes, may diskarte, 'di ba? Meron ka naman diploma, meron kang skill, meron kang talino, pero iba pa rin ang pabor ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pabor ng Diyos yan, yung susi yan na kayang buksan lahat ng doors of opportunities. And faith brings you beyond your natural capacity. Amen. So in every aspect of our lives, we need to exercise our faith. When you say faith, God is always there. Ulitin ko, kapag sinabi mo na faith, word faith, andun si Lord. Amen. Naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, sa divine power. Because His word is always involved. Ang pinaka-ano po natin, ang pinaka-reference natin, pinaka-pundasyon natin dyan, yung basis ng ating pananampalataya ay kung ano ang sinabi ng Diyos. At ito po, ang mapanghahawakan talaga natin kasi ang Diyos kapag nagsalita at sinabi niya, gagawin niya. Kaya nga sinabi niya kay Abraham, nung I think 90 years old pa lang. Ilang years ba naghintay si 25? 25 years. So 75 years old pa lang si Abraham. Sabi niya, Abraham, gagawin kitang tatay, the father of multitude, kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dagat. 75 years old siya, matanda na yun. Bumilang ang taon,
taon, dumating ang isang taon, baka, wala pa rin yung anak. Nasaan yung anak? Sabi niya, Lord, nasaan? Sabi mo, bibigyan mo ako ng tagapagmana. Nasaan? Hanggang naging 25 years. Pero nung nung ika-24, binisita siya ng anghel ng Diyos. Sabi niya, next year may anak ka na. Hello, there is an appointed time in the promises of God. Ulitin ko, there is an appointed time in every promise of God. Ibig sabihin, meron talagang tinakda o tamang panahon sa bawat pangako ng Diyos. Hello, sino dito nakatanggap na ng pangako ng Diyos? O maghintay ka lang dahil may appointed time. Amen. If we want blessings, we need to live a lifestyle of faith because we need God's supernatural intervention, God's empowerment. Pagkaya ng human backer mo, kahit may backup ka, hindi yan galing kay Diyos, hindi yan supernatural, pagkaya mo pa. Pagkaya pa ng tao, hindi yan supernatural. Pag sa tao, limited ang blessings. Hindi pa yan beyond that we could ask for. Tama? Pero pag sa Diyos, yung mahihirap, yung hindi na kaya ng tao, inayawan na ng tao, yan, dyan papasok si Lord. Hello? Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Hello, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep in the love of Christ, and to know the love that surpasses knowledge, and you may be filled with the measure of all the fullness of God. Sa verse 20, basahin natin, now. Sabihin mo nga, now. Now to Him who is able. Yung Him na yan ay ang Diyos, now, who is able to do immeasurably. Yung hindi mo masukat. Hindi kayang sukatin, hindi kayang measurement ng tao. Hindi masukat. Immeasurably more than all we ask or imagine. Hindi pa nakikita, hindi mo pa nahihingi sa tanang buhay mo, ay kayang ibigay sa'yo ng ating Panginoon. Amen? And sabi dyan, according to His power that is at work within us, to Him the glory in the church. Gustong displayan ni Lord ang buhay mo ng Kanyang glory. Amen. Kaya katulad ng mga mahimala, kukunti pa lang po yan. No? Yung mga patotoo na yan. Kaya nga nagiging display center ka ng glory ni Lord eh. Kapag meron kang pananampalataya, kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? The more we become deeper to God's wisdom, to God's revelation, to God's word. Pag sinabi mong God's word, God's revelation. Pag sinabi mong revelation, it is for you, directly for you. Kasi meron po yung written word at saka revelation. No, yung written word, binasa mo lang, pero walang dating sa'yo. Pero nung binasa mo ang Biblia, uy, akin to ah. Kaya ngayon, Jeremiah 29:11, ibinigay po sa akin ng Diyos yan nung ako'y first year pa lang sa Bible School. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Sabi ko, ito akin talaga to. Sabi ko, yung future ko nasa kamay ng Diyos. Nilakaran ko talaga. Kaya kahit anong mga testing, sabi ko, Lord, sabi mo, alam mo future ko, di mo ako pababayaan. That is revelation. It means wisdom, may power yan. Yan ang tatayuan mo. Hello? Kaya kahit anong pagsubok, pagbabalikan mo ang salita ng Diyos, yung revelation, ibabalik mo eh. Alam mo yun yung, Lord, sinabi mo. Diba? Lord, sinabi mo eh. Kaya si Lord, ang gusto niya, pag mananalangin po tayo, ang gamitin natin yung sinabi niya. Dahil kung anong sinabi niya, gagawin niya. Amen. Huwag tayong mag-complain, huwag tayong magre-reklamo, huwag tayong mag-a-attitude, magre-retaliate. Just believe, Lord, sinabi mo ganito. Kaya nga yung kanina pong binasa natin, pangako din sa akin ng Lord dyan. Nung namatay si Pastor Alan, 6 na anak, sabi ng Lord, I'm gonna disciple your children.
Kaya nga minsan po, tumatambling-tambling din yung mga anak ko. Hindi naman mga perpekto ang anak ng pastor. Di ba? Pero lagi kong binabalik kay Lord, Lord, sabi mo, di-disciple mo yung mga anak ko. Bahala ka sa future nila. Kahit ngayon tumatambling-tabling kasi mga teenager. No? Hello? Ang excited ako, yung makita ko yung future nila. Makita ko yung fulfillment ng pangako na yon. Na excited na ako, magpapastor si Josh, magpapastor si Jasmine, si Janlan, si DJ, si Isa, si Steph. Kasi yung panalangin ko sa kanila, Lord, gamitin yung buhay nila. Bakit mo ba ako binigyan ng 6 na anak para lang maging mayaman sila, tapos maging malayo sila? Hindi yun ang purpose ng Lord. Sabi ko, kaya mo ako binigyan ng anak para maging blessing sila sa bansa. Para maging blessing sila sa kapwa nila. Hello? Kaya kahit anong tumbling pa nila ngayon, si Lord may plano na sa buhay nila. Hello? Kaya yung mga anak natin, kahit tumatumbling-tumbling po yan, ang buhay po niya nasa kamay ng Diyos. Amen. The more we become deeper to God's wisdom and revelation, the stronger faith we have. Therefore, the greater empowerment, glory, manifestation of His power in our lives. Kaya pag may revelation ka, may manifestation ka. Amen. Ang manifestation sa buhay mo, ang bunga, yan ay ang glory ni Lord. Di ba yung magiging kahanga-hanga ka? Hello? Kaya nga yung buhay natin, hindi yung na-born again tayo, sa langit na lang tayo liligaya. Hindi po totoo yun. No? Kung sa langit na lang tayo liligaya, na-born again ka, dapat pinatay na tayo ni Lord. Pero may plano pa si Lord mag-display ng glory sa buhay mo, kaya ka pa niya binuhay, kaya may himala. Hello? Oh, kaya si Tatay Romano, may plano sa iyo si Lord. Manifestation of His glory. Sino dito handa ka nang mag-manifest ang glory ni Lord sa buhay mo? Kaya yung buhay mo merong wow factor. Kaya hindi tayo mananatiling mahirap. Walang glory sa pagiging mahirap. Alam niyo po, ang mahirap ay hindi yan yung kondisyon eh. Isip yan, kaisipan. Pag sinabi mo, mahirap lang kami, ganito lang kami, hanggang dito na lang kami. Pinanganak ako mahirap, pamamatay ako mahirap. Hindi yan ang isip ng Diyos. Walang glory dyan. Alam nga naman, mahirap ka. May glory ba si Lord? Question yun, bakit mahirap to? Di ba born again yan? Bakit mga Kristiyano yan? Bakit nangungutang? Bakit gano'n? Naghihikahos? Hello? O, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Pastora, grabe ka magsalita. Bakit ka ganyan? Born again naman ako, naniniwala naman ako. Ano magagawa ko? Ganito lang talaga yung buhay. Kapatid, yung pananampalataya mo, dapat may manifestation. Amen? Meron kami dito, isang nanay, nakatira sa gilid ng tulay ba yan? Gilid ng tulay, Tapos yung kanilang bubong, yung bubong nila ay ang tawag dito, yung blue? Ha? Tarpaulin, yung ganon. Trapal. Tapos pag umulan sa labas, uulan din sa loob. Tapos ang higaan nila, yung parang bangkito lang na pinagkakasa nila ang kanilang sarili doon. Sige, tayo ka, Ninang Lee. Ninang Lili. Tayo. Si Ninang Lili po, ito hindi po, sabi ko sa inyo, daming himala hindi po siya graduate ng college. Pero education siya, hindi nga lang niya tatapos. Namasukan din po siya katulong. Hindi naman, di ba for God's glory, tama ba Ninang Lee? Tapos lagi niyang kinukwento, ang bahay po nila ay nasa tabi ng tulay. Kapag ka umihi ka, tsaka pumupo ka diretso doon sa tubig, ng creek. Ganun ang bahay nila. Pero ngayon, ilan na apartment? Ilan na apartment mo nang? Tayo po, tayo. Ninang Lee, pahing tissue. 4 na apartment. Ilan sa isang ilan po ang pinaka-total ng pintuan? Lahat-lahat dun sa 4 na 'yon. Total.
Oh, total. Kasi di ba sa isang apartment, may iba't ibang ano yan. 5 door. You see? Amen. At ang mga ano niya, mga milyon ng... kaya sa atin marami ding milyonaryo dito eh. Bakit po natin, hindi po tayo, hindi tayo yung parang nagiging, yung kaisipan natin, pinag-uusapan to, mga material, mga ano. Kasama po manifestation ng pag-asenso ng buhay. Amen. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, have faith. Kung nangyari sa iba, mangyayari din sa'yo. Naalala ko mga taga-floodway noon, tagalinis po ng church. Wala pa sila noon eh. No? Wala pa silang maibigay na pinansyal eh. Naglilingkod po sa church, naglilinis, tagaayos ng mga bulaklak sa church. No? Mga halaman doon. Pero ngayon po, ang mga taga-floodway, nako grabe, ang yayaman na. Pinayaman ni Lord, inasenso ni Lord, amen? Kasi magde-display ng glory si Lord eh. Alangan naman ang mga glorious yung mga unbeliever. Dapat ang glorious yung anak ng Diyos, ikaw yon. Kaya lang you need to have faith. Dahil yun ang magtatap sa kapangyarihan ng kaharian ng ating Panginoon. Amen? Faith starts with word. The word must become flesh. Kaya i-declare mo yung magaganda sa buhay mo, magaganda para sa anak mo. Hello? And pangatlo, faith is the glory realm. Sabi niyo, glory. No matter your age is, kahit gaano ka pa edad mo, matanda ka, bata, the moment you develop faith, God's empowerment will be released in your life. Kahit anong edad mo, matanda, bata ka, basta may pananampalataya ka, magdi-display si Lord ng kaluwalhatian. Amen. Huwag sa tao aasa. Kung may pangangailangan ka sa Diyos ka tumawag. Hello. Huwag sa Bombay. Huwag kay brother, kay sister. Sabihin, pakausapin mo si Lord, Lord, ikaw ang may ano nito, ikaw ang may hawak ng buhay namin. Mag-display ka ng glory, pambayad sa kuryente. Pero alam niyo po, dadating ang panahon, ang mga Kristiyano, ang problema natin, hindi na yung pambayad ng kuryente, hindi na pambayad ng tubig. Magli-level up ka na. Amen. Naalala ko po nung bata ako, 8 years old, may faith na ako na maboborn again po ang buong pamilya ko eh. For almost 40 years. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, ligtas mo ang tatay ko, nanay ko, lahat ng buong pamilya ko. 8 years old, pananampalataya ng isang bata. Ayun, lola ko, tatay ko, nanay ko, paulit-ulit sinasabi sa inyo na sila po ay na-born again. Kaya sabi ko sa inyo, wala sa edad. Sabi mo sa katabi mo, wala sa edad. Nasa pananampalataya. Amen. The Word and Spirit will work hand in hand in your life, no matter how hard or difficult your past or life is it, will become beautiful or pleasing because of faith. Gaganda ang buhay mo kapag may pananampalataya ka. Amen. Kasi pag may pananampalataya ka, susunod ka sa Diyos. Susunod ka sa sinasabi niya. Amen. Maniniwala ka sa kanyang pangako. Hello? Basta sino man ang naniniwala sa kanyang pangako, sa sinasabi ng Diyos, susunod. At kapag sumunod ka, nasa iyo ang blessing. Susundan ka ng blessing. Sabi nga ni Pastor Alan, pag ikaw ang humahabol sa pera, humahabol ka sa blessing, parang aso yan, tatakbo yan papalayo sa'yo. Pero pag ikaw tumakbo, hahabulin ka ng aso, di ba? Hahabulin ka ng blessing. Ang habulin mo si Lord. Hello? Sabihin mo, habulin mo si Lord. Maglingkod ka sa Diyos, mahalin mo si Lord, maniwala ka kay Lord. Tignan niyo po, sabi sa John 11:40, see His word, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God. Lahat ng naniniwala, makakakita at makakaranas ng kaluwalhatian ng Diyos, yung ganda ng buhay. Mararanasan mo yan. Sabi nga nung isang nagkwento,
Ang dami daw pong mga unclaimed promises sa langit. No, kasi hindi ko alam kung totoo to, pero kwento ng isang pastor, na may isang namatay, tapos napunta siya sa langit, pinasyal siya ng anghel, tapos sa isang room, nakita niya iba't ibang klaseng mga regalo. No? Mga bahay, kotse, may mga parte ng katawan. Ibig sabihin yun, yung mga sakit na dapat gumagaling. Mga unclaimed yan. Sabi nung namatay, na napunta na lang, sabi niya, ano po yan? Sabi sa mga, yan mga unclaimed promises yan, mga unclaimed yan, na hindi hiningi, hindi naniwala, dapat yan ipapadala na sa lupa. Kaya lang hindi naniwala. Hello, baka meron kang unclaimed promises. No? Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. You will see the glory of God. You will see the glory, the beauty of life, not according to your income, not according to your budget, not according to your diploma, not according to your experience, but according to your faith. Hello? Kaya kahit sabihin mo, hindi po ako nakagraduate ng college, hindi ako nakagraduate ng pag-aaral, wala po akong ganyang karanasan, wala po akong ganyang kalaking income sa bangko, o ipon sa bangko. Pero pag may pananampalataya ka, sabi ko sa inyo, yung bahay po namin, yung lupa namin sa bahay, nabili po namin yun. Wala po kaming pera sa bangko. Wala naman kaming savings account noon. Meron lang kaming lumang kotse. Pero meron kaming pananampalataya. Amen? Hallelujah. You will see the glory of God. Magkakaroon ka ng istorya. There are different kinds of faith. May little faith, yun yung may konting doubt, yung mga disciple, great faith, yung naniniwala kay Jesus sa authority niya kasi sinabi ng kanyang salita. At meron naman mountain moving faith, exercising. Sabihin mo, exercise. Ikaw mismo magsalita ka, mag-declare ka sa buhay mo. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, mag-declare tayo. Oh, sige nga. Practice nga natin ngayon, i-ano mo lang yung katabi mo. I-declare mo sa kanya. Tignan mo. Mag-prophesy ka sa kanya. Mag-prophesy ka, sige. I-ano natin. O, kita nyo? O, yung mga pananampalataya dyan. Yung may mga pananampalataya dyan. Sige. Pwede ba natin i-exercise ngayon? Sige, harapin mo yung katabi mo. Left and right. Left and right. Kahit kabataan yan o may nanay yan, i-declare mo, mag-declare ka sa kanya. Yun. Hallelujah. Ayan na. In the spiritual realm, natatap na, tama? Natatap na. Amen. Praise God. Nasaan ka dito sa tatlong to? Little doubt, great faith, or mountain-moving faith? Exercise your faith. Every day. Minsan kasi nagiging habit natin, puro negative declaration. Ang gawin nating habit, yung nag-exercise tayo ng ating pananampalataya, na ine-exercise natin, dinedeclare natin yung mga pangako ng Diyos. Amen. Wala, in the spiritual realm, pag dineclare mo na yan, suko na kahit ang demonyo, ang mga anghel, wala na silang magagawa, kundi kung anong lumabas sa bibig mo, susunod sila. Hello. Magkakaroon po tayo ng part 2. Dito sa ating mountain moving faith. Pero gusto ko lang pong iiwanan sa inyo itong mga pangako na to kasi ito po mahalaga, mga kapatid. Dapat po tayo talaga, meron tayong nare-receive na word. Meron tayong nare-receive na revelation. Kasi kung wala tayong revelation, wala po tayong basis ng ating pananampalataya. Kaya kailangan po ay binabasa natin ang Biblia.
Kasi kung hindi po natin alam ang Biblia, anong basis ng iyong pananampalataya? At alam niyo po ba that the Bible is also law? Old Testament, kaya nga Testament eh. Old and New Testament. Tama? Yan po, pag sinabi mong batas na yan, hindi mo yan pwedeng, yan ang basis ng lahat ng mga decisions. No? Hello? Kaya nga sa korte, di ba sa korte, pagka may mga cases, ano ang ginagamit nila? Di ba yung batas? Hello? Na mga article, kailangan nakabase dun sa batas ang desisyon. Ngayon tayo pong mananampalataya, nakabase po ang ating buhay sa salita ng Diyos. Kasi yan ay batas. Kapag sinabi ng Diyos, according to His word, it will be done. Kaya sabi ni Mary, according to your word, let it be done. Kaya mahalaga po na binabasa natin ang salita ng Diyos. Kaya kung may mga sakit ka, ano sabi ng Biblia? By His wounds, we are healed. Amen. Ang sabi din ng Biblia, our God is Jehovah Jireh. He is our provider. So kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, nandyan po ang batas, nandyan po ang basis, at kapangyarihan na magmamanifest sa buhay natin, wala nang pwedeng kumontra dyan. Amen? Sige po, ilan po sa mga gusto kong iwanan sa inyo, Hebrews 10:36. Sabi po dyan, so do not throw away your confidence. It holds a great reward. You need to persevere so that after you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ang sabi ng Biblia, magtiyaga kayo. Dahil matatanggap nyo ang reward. Matatanggap nyo ang pangako ng Diyos. And verse 37, in a little while, He who is coming will come and will not delay. Alam niyo po, dadating, mangyayari kung ano ang sinabi ng Diyos. Kaya maganda po, binabasa natin ang salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos. He will gonna make it happen. Ano sabi sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Sabihin niyo, yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Why we say amen? It means we agree. When the word of God is spoken, when the promises of God is spoken unto you, say amen. It means that you agree. Huwag ka nang kukontra. Pagka dineklarahan ka, o doon niya. Huwag mo sabihin, hindi naman po. Kinukontra mo, sabihin mo lang, amen. O doon niya. Ako yan. Hallelujah. Amen. Kung anong declaration sa inyo ng pastor nyo. Tama, sabi, di ba, sa Deuteronomy, your pastor is your prophet. Just believe. It's always a yes. Ano sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3? For the revelation awaits an appointed time. Yung revelation na na-receive mo, yung promise ng Lord sa'yo, naghihintay lang yan for appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, medyo nadidelay ng konti, wait for it. It will certainly come. Sabihin mo sa katabi mo, it will certainly come. Sabihin mo, makakapag-asawa ka. Sa mga single, ha? Sa mga single. Parang ang daming kinilig, no? Sa tamang panahon, hindi ngayon, ha? Sa tamang panahon. Parang umingay ang buong kongregasyon. Hallelujah. Teka, tignan mo. Sa mga single, sino may single dyan? Ano sabi dyan? For the revelation awaits an appointed time. It speaks to the end. It will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come. And will not
Delay. O, claim mo na yan. Claim mo na yan. Sa'yo yan. Sabihin mo lang, Amen. Hallelujah. Ano sabi sa Romans 8:19? Romans 8:19, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Anong ibig sabihin yan? Ang buong universe, ang mga in the spiritual realm, lahat sila ay naghihintay ng revelation of God's glory in your life. Excited. No? With expectation, mangyayari. Ikaw na lang. Kaya nga kailangan mo ng faith. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. And last, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, ang sabi, is it written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared to those who love Him. Amen. Hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Hindi pa naririnig ng iyong tenga. Ang plano, ang laki ng, hindi pa na dumadapo sa iyong kaisipan, ang ganda, laki, mga himala, mga kahangahangang bagay na plano sa iyo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salita to ng Diyos. Maniwala ka. Hallelujah. Sabihin mo, akin yan. Akin to. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. For this reason we believe, because God speaks. Ngayong umaga, anong sinasabi sa iyo ng Diyos? Sa sitwasyon mo ngayon na mahirap, may difficult situation ka, parang may impossible situation ka, anong sinasabi sa iyo ng Panginoon? Believe on what God says. Tayo po na may pananampalataya, hindi po tayo nakadepende sa sinasabi ng tao. Hindi rin po tayo nakadepende sa paligid natin sa sitwasyon. Tama? Ako po bilang pastor, ang passion ko talaga, magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Pero sa sitwasyon natin ngayon, medyo parang nagkakaroon, diba tayo ng national crisis dahil sa mga iba't ibang pangyayari. Pero alam niyo po, ang pananampalataya ng Pastora Sara, naniniwala ako one day, babangon ang bansang Pilipinas. One day, ang mga anak natin, gaganda ang buhay kasi bakit pinagpapala na ng Diyos ang ating bansa. Kasi may pangako si Lord eh. Alam niyo yung pangako ni Lord? Sa Psalm chapter 2, tignan mo nga Aliana, sabi, ask of me and I will give you the nation as your inheritance. Binalik ko kay Lord John, sabi ko, Lord, sabi mo hingin namin ang aming bansa. Hingin namin ang bansang Pilipinas. Ibibigay mo bilang pamana sa amin at sa aming mga anak. Anong ibig sabihin nun? Pagpamana maganda. Pagpamana pinagaharian ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari sa paligid, I don't care. Doesn't matter. Amen. Ang importante yung sinabi ng Diyos. Sabi ko, Lord, may pangako ka para sa akin at sa aking mga anak at magiging apo. Sa amin ang bansang Pilipinas. Kay Jesus ang bansang Pilipinas. Amen. Ngayon, ano ang meron ka na parang nasa crisis, not sa difficult situation, pero ang tanong, ano ang sinabi sa'yo ng Diyos? Yon ang panghawakan mo. Kasi, His Word is His work. Ang dami na natin patotoo. We have a lot of point of references. Pinatayo ko po ang ilan sa mga nakaranas ng himala.
kasunod ka na kung maniniwala ka. Amen. Hallelujah. Sige po tayo manalangin. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Tandaan ng ating pananampalataya. Hallelujah. Lord, kasunod na ako. Sige, sabihin mo, Lord, kasunod na ako. Naniniwala po ako sa bawat salita na sinasabi mo. May pangako ka. Sige, sabihin mo, ano yung sinabi sa'yo ng Diyos? Ibalik mo sa Kanya. When you return His word to Him, you are putting pressure to God. Lord, nangako ka, sabi mo, ililigtas mo ang aking pamilya. Acts 16:31, if we believe in the Lord, we and our household shall be saved. Kung ikaw ay may sakit karamdaman, sabihin mo, Lord, sinabi mo, by your wounds I am healed. Kung ikaw ay nangangailangan financially, sabihin mo, Lord, according to your riches and glory, you will gonna give immeasurably. I'm gonna receive, Lord God, your provision. Hallelujah. May pangako sa iyo ang Diyos. Balikan mo. Balikan mo yung salita niya. Hallelujah. Come on. Speak out His word. Naririnig mo. Yung naririnig mo. Yung naririnig ng spiritual realm. Ng mga anghel, ng demonyo. I-declare mo yung salita niya. There is power in His word. Hayaan mo yung word ni Lord maging word mo. Yes, Lord. Come on, panuin po natin ng declaration ang building na ito. According to your glory, Lord, according to your glory, Lord, according to your glory, you will gonna give what we ask. Hallelujah. You said that we will receive what you have promised. It's always a yes. It's always a yes. It's always a yes. Hallelujah. Come on, just believe. Believe. Katulad ng bleeding woman. Katulad ni Zacchaeus na umakyat sa puno. Let the Lord see your faith. Let the Lord hear your faith. Thank you, Lord. Thank you, Lord. According to your word. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. It's a yes. And it's a yes. Hallelujah. Sige, declare mo pati yung sa mga anak mo. Kahit ano pang mangyari sa mga anak mo, ano naman ang nangyayari sa anak mo, i-declare mo. May plano si Lord dyan. I-declare mo Jeremiah 29:11. I-declare mo yung Isaiah 54. Lord, sinabi mo, Lord, you will gonna disciple our children. You will teach our children. Hallelujah. They are arrows in the hands of a warrior. Hallelujah. Ang aming mga anak, they will not be influenced by this world. Lord, they will become disciples of yours according to your word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we declare, Lord, para sa pamilya namin, as for me and my house, we will gonna serve the Lord. Thank you, Lord. Ang salita mo ay makapangyarihan. Receive it. Sabi ng Bible, when you pray, believe. Hallelujah. Believe it. Keep believing. Kahit matagal ka na nagpe-pray, keep believing it will come. Dumating man 25 years, 10 years, but it will surely come. Pwedeng next week, next month, next year, o pumilang man ng taon, but it will come. Amen?
Hallelujah. Keep praying for your family, for the salvation of your family. It will come. If you are praying for a child, it will come. Hallelujah. Lord, buksan mo po ang mga sinapupunan na mga babaeng nais magkaanak sa oras na ito in the name of Jesus. Lord, you are the giver of the gift. You are the giver of children, Panginoon. Hallelujah. Pinatunayan mo na, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at magpapakilala ka pa, Lord God, that you are the miracle working God. Hallelujah. Hallelujah. Life comes from you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, you will display your glory in the church. You will display your glory in our lives. You will display your glory in our family. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you so much. Sige po. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat po. Naniniwala po kami, nag-iisang Diyos, makapangyarihang Diyos. Walang katulad mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos ng Israel. Ikaw ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ikaw ang Diyos ni Noah. Ikaw ang Diyos ni Abraham at ni Sarah. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Panginoon, naniniwala po kami. Kaya kami ay susunod sa iyo. Wala kang bang kakapitang salita, kundi ang salita mo, kung anong sinabi mo, Panginoon, susundin namin. Hallelujah. And it will come to pass. Hallelujah. Maraming salamat po. Salamat po. And we are all excited, Lord God, for the manifestation of your promises in our lives one day. One day. Sabihin mo sa katabi mo, one day. One day. You will receive the manifestation of God's glory. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa akin yon. Amen. Amen. Akin yon. I receive it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin mo, mag-high five ka sa 5 tao. Sabihin mo, we will receive the glory of God.